Okay, sige. So, sagutan natin tong passport problem or similar sa passport problem sa MSTE. Mabas nung, kailan ba yan? May 2015. So, first, so volume 4, yung first year dun. So, sige, ito muna sagutan natin. Tingnan natin paano sila nagka-similar. Ito yung mismong nasa CRF. Ito, similar problem. Sige. Let's solve this. A tower standing on a level ground is due north of point A and due west of point B. So, ano unang maiisip mo kapag ganito? Pagkabasa mo sa problem, pwede mo na gawin yan. Gawin mo na ng figure yan. Tower standing on a level ground is due north of point A. Pwede ko pa dito siya ilagay sa baba. Sige, move ko na lang yan mamaya. Due north of point A and due west of point B. A distance of 10 meters from A. Kapag gumawa ka ng 2D niyan, a tower daw. So, sabihin natin, ako ginagawa ko dito is parang ginagamit ko yung point A and point B, no? So, ito, north, then south. Sabihin natin, ito ba east? Yan, east-west. Towards na yung level ground is due north of point A. So, sabihin natin, nandito yung point A. Basahin natin buo. Due north of point A daw, and due west ng point B. So, pwedeng dito yung point A, di ba? So, north niya. And dito yung point B. Di ba? Point A to point B. So, andito yung tower. O, yan. 2D lang yung nakikita mo dyan. Plan yan. Parang plan view. Nagtanong, a distance of 10 meters from A. So, ito yung 10 meters daw yun. If the angles of elevation of the top of the tower measured from A and B. O, yan di mo na makita kapag ganyan yung figure. So, madalas kasi sa problem, meron din yung naka 2D. Pero may iba rin na kailangan mong i-3D. Yung iba, masasolve mo kapag 2D lang yung figure mo. Pero ito, obviously, kailangan mo to i-3D. Gawa ka ng gawa ka ng coordinate axis. Inclined. Siguro ganito. Laki ba naman? Laki ba naman masyado? Mga ganyan siguro. Inclined. Parang isometric view. Ganyan. Same pa rin yung gawin natin kanina. So, nandito pa rin yung north, east, west, south. North. Then, right yung east, no? Tapos west. Then south. Ayun pa rin gawin natin. A tower standing on a level ground is due north of point A. So sabihin natin dito yung point A. Lakalubat na naman. So due north of point A. So sabihin natin dito yung point A. Tapos due west siya ng point B. So nandito si point B. O, diba? So north niyan and west neto. So ito, ginawa ko yung mismong origin, yun yung tower. Doon nakalocate yung tower pala. So, kahit stick na lang yan. Goods na yan. Ibahin ko na lang kulay. Para, ano bang pwedeng kulay ng tower? Blue na lang. Ganyan siya. Or medyo at layo-layo ko para kita natin yung pagka-angle niyan. Okay, layo-layo ko lang konti yung point. Sunod, ayun. At a distance of 10 meters from A. Siyempre, yung shortest yun. Pag ganyan binigay, shortest distance yan. Ayan, 10 meters daw yan. Sunod, if the angles of elevation of the top of tower measured from A and B. Pag angle of elevation, so galing ka sa, ayan, baba. Ito yung angle niyan. Pwede bang ito gamitin ko? Bayin ko na lang. Mag-read nga ako. Ito yan, yung angle of elevation natin is, wait lang ha. Ayan. Ayan yung angle, no? Ay, yung line, no? So, ang angle of elevation yan is, ay, naku. Ito. Ayusin ko lang. Duplicate ko lang siya. Ayan, oh. Angle of elevation yan, papunta sa top ng tower. Ayun yun. Angle of elevation of the top of tower measured from A and B. So, sa A daw, 60 degrees. 60 degrees. Ganyan. So, right angle yan. Ito, di ba? Right angle yan, oh.
Right angle yan. Right triangle. And yung sa B naman, 75 degrees. So, galing sa B, gayahin na lang din natin. So, meron tayong ano dito. Or kahit erecta ko na, no? It's naman na siguro. And from dito, tanggalin ko na nga to. And so, from dito, angle of elevation papunta sa top ng tower ay 70. So, di yan realistic kasi, syempre, kung mas malapit ka, mas malaki, di ba? Di realistic yung paglagay ko dyan. Pag mas malaki yung angle, mas malapit ka, syempre. Pag mas maliit, mas malayo ka. O, ayan. So, ito yung height ng tower. Ganon. Determine the height of tower. Paano natin masolve yan? Meron kang, ano ba binigay? Ito, magagamit mo yan. Ito, kita mo. Right angle din to eh. Diba? Right angle din to. Hmm. So, makabuo ka ng triangle niyan. Itong triangle na to and itong triangle na to. Di ba? So gagamitan mo yan ng tangent. Tangent 60 is equal to opposite h over, pangalanan nga natin tong a. Ito pangalanan natin na b. Di ba? Tangent 60 is equal to opposite h over a. Tapos yung isa naman, tangent 75 is equal to opposite h over b. Ayan. So, rearrange natin, express natin sa h as a and b in terms of h. And then, ayun na. Di ba? Magiging, ano na lang yan, single variable na lang yan. Di ba, ano ba relationship nito? Perpendicular direction yan eh. Automatic, 90 degrees din yan. Mga 90 degrees lang yan. So, ang gagawin natin, yung a express natin in terms of h, so magpapalit lang to. Ibig sabihin, a is equal to h over tan 60. And then yung b is equal to, palit lang, h over tan 75. Ganyan. And then, ayun na, meron ka ng a and b. So, right triangle yan. So, Pythagorean theorem. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two legs. Sum of the squares ng other two legs, ito yung a natin. Is-square natin yan. Plus, ito yung b. Is-square din natin yan. Ganun. So, masasolve mo na yung value ni h. Pwede ba yan? Chip solve na yan? Pwede naman. Kaya ba yan? Mabilis ba yan? Kapag nag-shift solve tayo. Pwede namang hindi. Pwede mo nang i-factor out to eh. Parang matagal to pag nag-shift solve. Sige, pakita ko nga lang. 10 squared, tapos habang inaantay, pakita ko naman yung, baka matagal eh. So, x all over tangent 60. Squared up, yeah. Squared, then plus x all over tangent 75. Squared. Hindi mo na kailangan i-square root yan. Siguro mag-assume tayo ng value ng height na. Sige, 10. Malapit sa 10 lang siguro yan. Ang bilis! 15.71. Ang bilis pala. 15.71. Di pala kailangan. Okay na yan. Huwag mo na ano yun. Or baka dahil sa ano lang to. Dahil sa, ano yan, emulator lang gamit ko. Pag physical siguro, medyo mabagal yan. Ganun. If ever naman na gusto mo siyang, yan, no, imana-manuhin, wala kang shift solve. So, di ba, h squared to, h squared. So, i-distribute nga natin yan. So, parang mangyayari, pwede ko bang hindi. Ganyan ko na lang. Ayan. So, h, tapos, ayun yung a pala, to yung b. So, pag dinistribute ko yan, h squared to, then ito, tan squared 60. Di ba, dito yan? Tan squared 60. Tan 60 squared. H squared, tas tan 75 squared. So, pwede ko i-factor out yung mga h. Pag nilabas ko yung h, pag nilabas ko yung h squared pala dyan, nilabas ko yung h squared, magiging ano na lang to. Ano ba yan? Ayaw mag-work. Pag nilabas ko yung h squared,
So, syempre, maging 1/tan60 plus 1/tan 75 na lang. O, yan. Then, tan squared over ito, divide ko by, kunin ko yung square root. Mas mabilis ba yan? Syempre. Tan squared divided by 1/. Pwede bang ganito ko siya isulat? Tan 60 squared tapos reciprocal. Di ba? Hala, ba't ayaw gumana? Gumagana to sa akin ha. Yun. Nangyari dun. Tan 60 squared and then reciprocal. Lo, ba't kanina nag-work? Napahiya ako na ito ha. Kanina nag-work. Hindi, iba yan. Sige na nga. Alam ko gumagana yan sa kanan eh. Nagamit ko na yun eh. Sige, 1/, ano na lang tayo, 1/tan 60 squared, then plus 1/tan 75 squared. Tama? Then get the square root. Ayan, parehas lang. Yan yung pag-solve. Pag ganyan. O, anong parehas niyan dito? Sige, intindihin natin to ha. So, the angle of elevation of the top of the vertical tower from points A and B are 25 and 50. Ayun na. Angle of elevation of the top ng vertical tower from points A and B are 25 and 50. From A daw, 25, sa B, 50. Palitan lang natin to. O parang gawin natin to as tangent, ano lang, para may formula tayo. O may parang formula tayo. Palitan lang natin to. Or sige ba, yung ano na nga lang, 25 and 50 raw. 25 and 50. The points A and B are 300 meters apart. Ito, 300 meters apart. Ayan, pares lang sila. 300 meters apart. And on the same horizontal plane as the foot of the tower. Ibig sabihin, yung ano nila, yung base nila naglalay sa isang plane. Okay, 'di ba ito yung plane na 'yon? Yan, horizontal, yung flat plane na 'yan. Yun. And then ang sinabi, horizontal angle subtended by A and B at the foot of the tower is 90 degrees. So ito yun. Ito yung sa A, 'di ba? Ito yung linya ni A, ayan. Ito yung sa B, angle in between them ay 90 degrees. So parehas lang, similar lang talaga sila. So find the height of the tower. Edi ganito lang din gawin mo, 'di ba? So pwede na natin erekta yung sa kaninang ginawa ko. Ito, may tuturo ako pag ano. Gusto mo isingit yung square root dito pero nakalimutan mo. Gamitan mo ng shift, then insert. Then lagay mo na yung square root. Ayan, pasok. So, imbis na 10 squared, magiging 300 na lang yon. Pares lang yun sa kanina. Tapos 1/tan, di ba ano to, 25 and 50. 25, tapos yung isa ay 50. Same lang yan sila. Tama ba? 130.27. The answer. Ngayon, magsagot lang tayo isang problem. Pag familiar ka na, alam mo na yung solution. So dito tayo sa pangalawa. Ito mas konting mahirap to. Dito tayo sa pangalawa. Angat ko nga to. Ala ka, nakalock pala to. Baba ko to. Ayan. Though same lang naman sila, kind of. Sige, gawin natin ha. The angle of elevation of the tower from A is 25 degrees. From another point B, the angle of elevation of the top of tower is 56 degrees. AB 300 meters under the same horizontal plane as the foot of the tower. Ito lang pinagkaiba. The horizontal angle subtended by A and B at the foot is 70 degrees. So, ganun lang. Nag 70 degrees lang siya. Di na siya right. Yun lang yung pinagkaiba nila. So, ibig sabihin, pwede tayong gumawa ng ano din. Tama ba? Angle of elevation. Sige, gawin nga muna natin yan. 3D ulit tayo. Pero syempre, di na yan perpendicular yung axis natin. Di na sila perpendicular. Yan lang. Basta di na yan perpendicular. Gawa ko lang. For presentation. Again, angle of elevation of the tower from A is 25 degrees. Ganun, gawin mo, ganun pa rin.
yung tower mo is yun pa rin yung nasa center, 'di ba? Yung ginagawa natin. Yung tower mo nasa center pa rin 'yan. So exage ba? Angle of elevation of the tower from A daw is 25 degrees. So pwede na siguro 'yun, no? Ang sabi kasi A and B is 70 degrees eh. So basta hindi na 'yan sila magna 90. Hindi na 'yan mag na 90. Siguro mga ganyan. Exage. Inano ko na lang. Dinaya ko na siya. Angle of elevation of the tower frame. Sabihin natin nandito pa rin yung A. Basta may kita mo naman yung relationship niyan, di ba? Oo, dito yung A. 25 degrees. Ganun pa rin, angat mo, 25 degrees. Ito yung point A. From another point B, the angle of elevation of the top of the tower is 56 degrees. Okay, and then horizontal angle between A and B ay 70 degrees. So, ganun. Though actually, kahit nga wala to eh, no? Kahit wala kang guide, pwede naman yun. Parehas lang din naman yun sa kanina. Kailangan mo lang maisip yung principle na gagamitin talaga. So, siguro, ito para medyo parang realistic. Layuan ko, medyo malayo siya. Ay, wait lang. Malapit pala kasi 56 eh. Mas malaki yung angle niyan, di ba? So, mas malapit siya. Yan na. Ay, nawala. Ayan. So, ito yung from the base, aangat. Ayan. Yun yung angle na yun. 56 degrees. Then, distance na ABI, same lang din. Parehas lang din pala, 300 kanina. Ang pinagkaiba, yung horizontal angle between A and B. Ito yung B natin. Now, hindi na siya right. That is oblique na. Pag oblique, either obtuse or acute. So, acute lang, less than 90. Ayan. So, anong gagamitin natin dyan? Pag oblique triangle, di cosine law. Yun lang yun. Diba? Ganun lang gagawin natin dyan. Simply magko-cosine law lang tayo. Pero syempre, dito, tangent, ano pa rin to? Right angle pa rin to. Ito, right angle pa rin to sila. Right angle pa rin yun. Yung baba lang yung magko-cosine law na tayo. So, ganun pa rin yan. Tangent. Tangent 25 is equal to opposite. Pangalanan ko tong H. Opposite all over. Adjacent. Pangalanan ko ulit tong A. Pangalanan ko ulit tong B. Ayan. So, pwede nating magamit na yan, di ba? So, ang A is simply H over tan 25. Ayan. Then, yung isa ay tangent ng, 56 degrees is equal to opposite H over adjacent B. So, pag isa-solve naman natin si B, that is what? B is equal to H over tan 56. So, given na may side ka, then may angle, di cosine law, di ba? So, paano yon? Ang hinahanap mo is A and B, pero two sides, pero yung sides na yun, naka-express in terms of single variable. So, pwede mo yung pagsama. And 300 squared is equal to, sum of the, parang ano lang naman to? Parang Pythagorean theorem lang naman to. Ayan, H, tapos, duplicate ko na lang. Tan 56 tapos sayang. Isa pa ang tan 56 tapos isa pa ang tan 25. Hindi naman magsulat na. Para maliyon ako dito. Mga ganyan siguro. Okay. So, di ba ano yan? Yung side squared, yung opposite, yung may angle na meron. That is equal to yung isang side squared plus yung isang side ulit naka-square. Di ba? Hopefully kabisado naman yung cosine law, no? Isang side squared, then babawas mo yung twice ng product nila. Ito na yon, tan 25, tapos tan 56, then cosine nung angle.
sa katapat nito. O, yun na yun. So, ibig sabihin, may h squared ka dito, may h squared ka dito. Pwede mo i-factor out. Tingnan natin. Mabilis ba yan kapag ginano, kinalcu? H over, ulit-ulit kasi. H over tan 25. Parang nakakatamad to kapag mag-shift solve ka. Sige, pakita natin parehas. X over tan 25 squared plus x over tan 56 squared. Yung buo yung naka-square. Then minus twice ng product nila. X over, ay, pwede ko ba gawing x squared na? X squared tapos tan 25 tan 20 tan 56 tan 25 tan 56. Okay, goods na ba yan? Then times cosine ng 70. Make sure naka-degrees ka. Okay. If solve, siguro ano yung height ng tower? Siguro malapit lang din yan sa 300. In-assume, 148.81. Okay, ang bilis lang naman eh. Mas mabilis lang naman siya. So, 148.81. Tama ba yan? Meters. Yun eh. What is the height of the tower? Dito na lang isinulat na. How far is A from the tower? Ito yun, A. Di ba? Wait lang. Yan, ngayon nga, yung A. Gaano kalayo sa A? Point ng A galing sa tower. Yun yung A distance. Gaano kalayo sa B sa tower? Yun yung B distance. Ganun lang. So, actually, may gagawin ako dyan. Para di ka naman tanawag, parang mas nakakapagod pa nga ito. Babawas mo lang yan, tatanggalin mo lang yan. Tanggalin mo na lang lahat. Ito pala tanggalin mo. Gabi, ang daming ginawa. Tinawad lang talaga i-type ulit eh, no? So, ayan. Tanggalin mo lang yung squared. Tapos, tanggalin mo lang din yung squared. Tapos, yung plus, palitan mo ng colon. Ayan, yun na yung masusolve mo. X over tan 25, yan yung A. And the x over tan 56, yun naman yung B. Calc mo na lang yan. Kasi may value ka na na X. So, ito yung A natin. Ito na yung distance niyan. How far is A from the tower? So, 319. Point 12. Yeah, 12 meters. How far is B from the tower? Equal mo lang uli. 100.37. Yan na. Yan na lang mag-solve. Ang dala. Nagkapag-solve tayo ng dalawang problems. Ayan, double check ko nga lang. May ano, may trust issues. Solution ko yan eh. Ayan, confirmed. Tama yan. Solution na yan. Baka lumabas na yan, baka mapagtripan. Lumabas ulit yan. O, kaya mo na ba i-ace yung mga tanungan under involving angle of elevation? Dapat marunong ka lang, magaling lang talaga mag-imagine, mag-analyze. Paano yan? And ito, mas mga complicated, no? Ay, ito pa lang pala yung videos natin dyan, no? Dalawa, pangatlo to. Ayun lang. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.